Lodge Mirage B 5030 15 300 out. Okay, ang problema nito Lodi, bali pasukan siya ng input, nag-transmit siya ng walang antena. Ngayon ang naging problema na niya ay shorted na yung buong system. Itong buo na to Lodi ay shorted na. Subukan natin Lodi. Ito, maglalagay tayo ng supply. Nakapaglagay tayo ng positive dito, DC. Ayan. Tapos ito yung negative natin. Ang negative kasi ng gantong linear amplifier Lodi ay body, pwede sa katawan. Ngayon makikita nyo siya. Ayan. Hindi man umandar yung ating linear amplifier, kundi nag-spark lang. Ayan, marami na akong attempt Lodi na dinikitan dito, nagdikit din ako dito, nag-spark lang. Bali, hindi na niya tinatanggap yung DC. Yun nga Lord, ang problema natin dito, nag-check ako dito, ayan, yung kanyang mga module, ayan, o yung kanyang mga tube ay busted na. Kaya hindi na niya tinatanggap yung DC na pumapasok. Ang problema ko pa isa dito ay nadamay niya yung aking power supply na 50 ampere. Bali, sinupplyan ko siya dito. Napakalakas load ng shorted nito ngayon. Ewan ko ba kung bakit, pero gagawin ko ng paraan para maging open na siya uli sa mga susunod siguro. At kukuha pa lang tayo ng pyesa niya. Yung aking power supply na pinang-testing dito nung dumating ay ganito na siya ngayon. Ayan. Ayan, naka 5 na lang permis kahit naka off. Ayan. Ito, ang naging problema niya, umabanti ito, sumagad, tapos ito naman ay nag-down. Ayan. Ayan, gumalaw na naman. Nasira yan, gagawin pa. Okay. Sabi ng ating kaibigan, may protection daw siya, pero nag-check ako dito, wala namang protection dito. Siguro dito sa may key switch, ayan, ay may protection dito, pero wala eh. Ayan. Sa bagay, may nararamdaman ako. Siguro baka pagka naka-detect siya ng shorted, ay babalik to. Pero madala mangyari yun. Pero baka sakali naman. Okay. Wala rin siyang fuse. Ito, baka nandito na rin siguro. Ito yung kanyang negative. So wala talaga siyang fuse eh. Baka dito nga Lodi. Ayan. Baka automatic breaker to. Pagka nakadetect siya ng DC na hindi kaaya-aya o kaya yung mabigat na load, ito, sigurado yung load nito ay mabigat na eh. Nakaya nga niyang sinira yung aking power supply. Ayan. Pero na-check ko siya Lodi, shorted talaga yung kanyang module, yung mga yan, yung mga tube na yan. Mayroon ng leak yung iba dyan, tapos yung iba ay mataas na yung continuity. Okay. Ito rin, umiinit din dito banda. Ayan. Yan yung input eh. Ito sa may input ng radio. Ayan, papunta dito. At papunta naman doon yung kanyang output. May mga tansong coil siya dito o copper coil. Ayan, papunta dito sa output din. Ayan. Dito lumalabas yung signal. 300 watts. Okay. Isa pang nasilip ko sa kanya Lodi, kaya siguro bumalik yung signal at sinira niya yung mga final dahil itong mga to masyadong malalapit Ayan yung mga paa ng capacitor, medyo malapit sa surface ng board. Tapos ito rin sa may capacitor, itong air core na to, o air core ba tawag dyan, o yung nakalimutan ko naman yung tawag dito. Ayan, ay masyadong malapit sa capacitor din. Naglalabas din kasi yan ng signal. Ayan alam naman natin ang signal Lodi, medyo malakas yan, lalo 300 watts na to, medyo malakas na yung 300 watts.
o kaya kahit yung 50 watts input ay medyo malakas na rin yan, kaya nakakapag-cause din yan. Pagka malapit sa capacitor ay sinisira niya o nagkakaroon ng diferensya yung kanyang final. Pati din dito masyadong malalapit yung mga, baka siguro Lodi naitulak to, parang ganito nga ayan, naitulak na ganyan, naibaba siya ng konti. Kaya nung walang antenang nagamit ay wala nang pupuntahan yung signal kundi dito. Malakas kasi ang signal Lodi, gaya ng nasabi ko. Check nyo na lang pagka gumagamit kayo ng handheld radio gaya ng mga ganitong battery. Ayan may mga terminal dito. Pagka piniga nyo yung radio at nadikit kayo dito, ayan kung minsan ay napapasok kayo. Signal yun Lodi o ECE yun na nanggagaling sa mga equipment natin, sa mga ganito, VHF. Ayan, yung signal niya. Ayan, napapasok kayo dito kung minsan pagka piniga nyo yung radyo, napapasok. Kaya, ganun din dito Lodi. Nung wala na siyang babatuhan na antena, baka nagkaroon ng problema dito. Ayan, sa mga malalapit. Ayan, sa mga masyado nakadikit. Kaya kung minsan, hinihila yan pataas. Ayan, inilalayo siya sa mga kung ano man ang pwedeng pagtamaan. Inilalayo yan sa kung saan pwedeng maapektuhan o magkaroon ng reflect, ganyan. Kasi ang signal Lodi, counting reflect lang yan. Kahit sa mga final natin, yung mga correction ng final, konting dikit lang sa mga ganito. Ayan, nagsusunog yan nagliliyab. Ayan, sa mga pagitan. Ayan, kaya napaka-importante ng pagitan. Kaya pag nag-DIY kayo, i-check nyo mabuti yung mga bawat pagitan ng output. Ito. Kasi nga continuity lang yan o kaya malagyan lang ng carbon yan ay nagliliyab na siya. Ayan, naapektuhan yung board, kung minsan nasusunog, kung minsan nadadamay pati final. Okay. Ano pa bang nakita ko dito? Basta yon, bali ginalaw naman na siya Lodi. Shoutout nga pala sa iyo dyan, Tito 4 Golf 9 Juliet Quebec Uniform. Kilala mo na kung sino ka. Magandang buhay dyan Manong sa inyong lugarin. Okay, ano pa ba dito? Ayan, sa mga connection din Lodi na napuputol, gaya niya yung mga coaxial na napuputol, itong mga to, nagkakaroon din ng reflection yan. Ito, may mga magkakadikit. Kaya kung minsan medyo mahirap din. Yung mga iba nakakatsamba, walang antena, napiga ko, ubra pa, gumagana pa. Pero yung mga iba, unabis na dead set na. Pero ito Lodi, na dead set siya. Bali akin yan tumanggap ng voltahe. Ini-spark lang niya talaga Sabagay nakapagtimbre naman ako sa kasama na for pick up na lang yung mga pyesa nito. Ito, ayan, nag-i-spark lang siya. Ayaw man lang niya sumindi dito. Indicator wala. Ito, lahat wala na yan Lodi. Kasi nga, ayaw naman tumanggap ng voltahe nito. Okay, so balita ko kay Lodi kung ano yung mapapalitan natin dito sa mga sunod na araw siguro. At yun, magandang buhay po sa inyong lahat. 73 po dyan, all station.